Mayong udto, may buntag ug may gabi sa atong mga kauban karon dere. So, unsa na siyang episode galitan? 5. So sa atong episode 5, naami dari sa amuang EDA, dari sa Pahiron. So first time na to nga nag-record nga buntag. Buntag yun kay murag amot lang, murag ganahan gyud yung bilar. Kadlawon ana mga stress. Pero ito, again, ako na po din yung host nga si Brother Maki ug ang kauban kay si Brother Ben. And at karon dere ato ang guest na pud karon nga episode. Usa ni siya sa usa ni ka Kohelet nga katong one last time magud nga gahapon nga worship na nabaguan si Dandan kay nice kuno kayo gid ang mga ang topic. Oh, nya napatoy isa ka line nato yung si Dandan nga. Do, lahi man akong pagsabot aniyo. Yung si Dandan nga mo ba itong blessing itong Torah kay Rain? Sa gito dan sa to imong Psalms. Oh nga straightforward ra imong pagsabot. Oh. Pero wait, before ta mula atong i-welcome si Kohelet Homer. Yay. Yeah. Ako na si Homer. Nagasaho. Okay, so karon nami kay curious mga ni si Brother Dandan. Nami ginaandam nga mga question po nga angay nga tubagon. Tas Brother Ben, ako ra bang cellphone kay ang notes nasa cellphone. Ato mga pangutana no. Pero before mutana ta kamusta man si Kohelet Homer? Uy, kamusta ang pista, kamusta ang kinabuhi? So, sa ako lang, malipayon nga nakasaulog ani nga kapistahan. Since way back 2008, nagsugod na ko ani nga nag-celebrate sa mga kapistahan na mangyawi o akong namatikdan ang gitawag og kalainan gikan pa sa previous life sa dihang dili pa ko wala pa ko nagtuo sa pangalan nga Yahweh nga nagkinabuhi ta nga isip normal nga tao nga sama sa uban nga wala magtuo da sa Torah o kanang nagkinabuhi bitaw nga sama sa kadaghanan. So lahi ang kana ka diri sa poder ni amang Yahweh. So akong namatikdan ang lahi nga kita nagsunod sa Torah ingon nga ang Torah may bililhon kaayo nga panulundon sa tao. Kay kini siya panulundon mo ganing Torah gud. Among sabton ang Torah pala panulundon na. Di mo na sa kanta nga Leader Vador nga from generation to generation. Sakto bitaw na. Nga bisan kung imong tan-awon gikan pa kang Abraham makita nato bitaw nga naay gitawag og genealogy sa mga iyang kaliwatan gikan pa diha kang Adan paingon ngadto kang Yeshua. So, di ba? So inana ka ug imong sabton og maayo inana ka gitagaan og dakong bili ni amang sa atong makagagahom nga si amang Yahweh ang mga righteous people nga nagpakabuhi sukad pa sa karaang nga panahon. Hallelujah. Totoo nang nagkakulit ba nga naga sa ulo gani nga kapistahan no. So, from 2008. Ako sa nakita pod nga nay mga gitawag bitaw kabaguhan. Sa una primero murag maulawon pa kay ta na hantod nga nag-anam siya gugan ka ba. Improvement. Although bisan tuod og hinay ang improvement sa ako ang personal. Pero sa hinay-hinay na nagi improvement. Hallelujah. So makita na tong kanang kalainan kay makarelate ko gamay kay naing adlaw gi nagkuan ko nasa mga SK mga kauban ba. Ang tana sila nga di daw ko duty. Ako tubag na may pista gud sa mga sa mga simbahan dito akong attention pa. Ana sila mista ra sila. Alang concept lagi kay kuan ba kanang food trip kaon may malitson dia wala ilang concept amo gingon niya lay among kuan ba lay among pista ni kuan nimo nang wali-wali among pista sa may tubag nila pass lang wala di sa tumono kalainan ba so tsada kay tong kuan nga illustration kay ang kalibutan ug ang atuang kuan pud na atuang murag realm kunuhay kay lahi ra gyud sa kuan gawas pa no sa imong mabasa sa scripture na bitaw giingon diya sa ni Pablo or ni Sulyak Shaul nga do not be confirmed in this world. Dili ta magpahiuyon sa kalibutan. Kay kabalo man tanong ang kalibutan is sukwahi ang ilahang pamaagi is sukwahi das pamaagi ni sa makagahom ni mga Yahweh.
Hallelujah. So ano ba gid murag especially sa katong sa Exodus nga story sa Moses sa pagkuha niya. So katong murag illustration yapon to sa kanang yung kanang si Amang Yahweh gid. Gusto gid niya nga katong i-separate gid ba? Oo. Bugi na apil sa Noah's Ark, nakita ang separation gid sa mga sakto gid, lawlessness. Di ba? Sugod pa lang gid sa una na gid ang ipa-separate gid sa worldly nga mga butang. Mga practices. Kuan gani sa una gani ako nadumduman nga stricto kay ang amahan. Nga, with regards sa kuan, di ba, kulit kanang pagminyo ay dili gyud dapat sila magminyo sa mga dili pareha nila og race, di ba? Mao bitaw na kung imo bitaw mamatikdan, mao na siya ay nahimong nature bitaw sa tao nga imbis sama sa giingon ni Maki Gina nga imbis nga i-separate sila, ang tao pod gusto pod nga mobalik dito, di ba? Di ba Sama sa mga Israelita ba sa gipagawa sila sa Egypt, gusto sila mo balik dito sa Egypt, di ba? Yan. Okay. Pero although dili tanan po dinoon nga gusto mo balik, pero tingali pwedeng masabot nato nga majority sa ilaha. Oh. Gusto mo balik tungod sa tawag og tawahanon nila nga pamaagi. Pero mo to gabi ka nice nga intro. Mo sugod na ta sa pangutana mga topics, pangutana sobre ni mga kuanan ni mga clarifications. Oh. So una diri ko ulit nga kuan nga punto nga gusto mo atong maklaro ba para bod sa uban nga wala pa kayo naka internalize nga ni nga mga discussions is pinakauna is living for Yahshua in a broken world. Ang pangutana is giunsa nato pag pabilin nga matiud-anon bisan daghan tension o temptasyon man eh. Dagan temptasyon ang kalibutan nga atong ibutangan. So sa ako lang sama sa akong na istorya sa recently lang nga dili ta magpahiuyon sa kalibutan. In my personal food noon nga kuan pagkinabuhi dili lang bitaw pud ingon nga kanay bitawng nagpagarbo ta. Wala kayo kuha ng kanay bitawng makihalubilo dito sa mga labi na sa mga culture or pamaagi sa labi na sa panahon sa imong pagkabatan-on. Bisan ako sa panahon sa akong pagkabatan-on pagkaayo, wala kay kuha ng kanang barkada. Ang akong bisyo is kuan ra gina sa una basketball. Ana, pero kung kanang bitong kasagaran na mga disco. Wala kay kuha na. Hantod labaw na gyud sa dihang nakasulod gyud sa pagtuo. Ana. Kung kay masabtan magunato nga once nga magsigit ag basa sa scripture masabtan nato nga ang atong magagahom gusto siya nga mahimutang pinasahi sama sa scripture po nag-ingon nga kita na himutang pinasahi nga katawhan, di ba? Pinili nga katawhan, so may kag pinili na gitawag og mga quality nga naglangkob ana. Sabi ka sakto. Kaya ako mo madumduman diya sa Old Testament is kung nagani mga halad, di ba, without blemish. Sakto gina. Wala kay kuan hugaw ang kuan. Okay, si Amang Yahweh magudi siya gusto nga makakita og dunay lama sa imong diya sa tao. Muna nga sige. Muna bitaw nga naa siya usa ka perfect nga halad, di ba? Kay wala may tao nga hinlo gyud in his kuan in his man's nature, di ba? Tanaw nimo. Mo to ko na. Dabi kay mo gi kanang perfecto gid nga tao mo to yan tubag. So kani ko dito mer kanang kuan magyud mostly gid karon sa mga batan-on ako kami. Naagi kuan man good kanang samot na kay kuan gabi gid influence gid ang kalibutan karon sa mo nang medyo karon gabi na mo paningkamot nga murag na mo hawa mi dira ang dapita nga murag kanang angay mga butang angay panglikayan sama sa kuan ni Ben karon si Ben sa silang area, di ba? Unya ang murag akong gusto nga ipapangutana ni kay unsa bay murag ma-advise nimo or unsa bay murag hatag nimo nga statement para bitaw mas murag kuha nila na tips bitaw ka unsaon nga pagpa-set up part bitaw labi na sa mga bagong tubo bitaw ng mga believer, mga messianic. Nindot po na siya nga pangutana no. Sa ako lang nga kabahin. Siguro atong buhaton ana atong iset ang atong hunahuna diya sa gitawag og kinabuhi sa usa ka magtotoo, tinuod nga magtotoo.
di ba? Kay kung dili nimo ma-set manggod, posible nga doon na kay kawili dito sa mga butang sa gawas. Di ba? Kung mo na giingon sa kadaghanan bitaw nga mind setting. Para sa mga Hudiyo ba? Sila imong makita murag garbuso sila tanawon. Oh. Di ba? Nga naman, nakaset ang ilang unahuna nga lahi sila nga dili sila pareha sa uban. Di ba? Nya. Ug imong tanawon mas intelligent sila ikumpara sa uban nga naman. Nakinabuhi man sila dastura. Ang ilang pamaagi na sila kaugalingong pamaagi nga pinasikad sa ilang mga rabay. Di ba? Kung imong tanawon, mo nang sahay bisag kaingon ta nga murag negative murag negatibo man na sa ilang nga bahin nga murag sila garbuso, pero tungod lagi kay naaman sa ilang hunahuna o naka-mindset nila nga sila lahi sa uban. So kani ba kay kahapon nasgutan pa namo sa itong yaging adlaw nasgutan pa namo nga mga abot sa Hudiyo nga ito mga gabig ka ng intellectual nga mga pabitaw. So unsa itong mga may example ani nga mga Hudiyo nga unsa ba scientist ba unsa may kay para pod ang mga bago ka dungog kay hatagan sila kuan mga kinsa nga mga Hudiyo. O unsa nganong ilang man ginabalik-balik nga bright ng Hudiyo. So natay matag nga mga example nga mga naana nga aspect or naana nga mga label, mga notable na kuan mga tao. Diba si Einstein? Sa ako nadunggan si Einstein is usa siya sa Hudiyo pod nga. Hinon dili man siya pure Hudiyo pero is German Jew siya. Nagi siya dugo nga Hudyo. O sa pod si amot og nakaila ba mo ni Sigmund Freud. Usa na siya ka kuan. Familiar. Familiar ani man dunggan ani mo na usa na siya ka kuan. Mura man na siya og kuga ko masayop mura og kini bitang psychologist. So mo to siya ang kuan. So balid log pagiging ang field nga pwede nyo i-check ang mga achievements sa mga Jews or ambag nila sa kalibutan. Pinagi sila mga studies. Sakto bitaw na. Kay di pa lang dugay. Nakakita bitaw og video dito sa kanay bitaw cellphone. Sa Facebook ba na. Nga, ni-istorya si Netanyahu. Nga, kung nagunit ko na kag, naghawid ko na kag cellphone. Nagunit ka na ka og kuan ko no. Peace of Israel. Gikan sa Israel. Kay, kabalo biya tanong nga ang kining mga gitawag og technological innovation dia sa camera, di ba? Siguro nahibaluan mo ana. So dumdum ko sa mga part. Ako di lang ko swito aning parte sa cellphone pero nasayod ta nga ang kanang mga pag-develop diha more on daghan ka sila contribution barte ana, di ba? Atong nakadumdum ko atong gi-share ni Agi Kuwilit nga atong sa transplant. Oo, diba? Sa kuan sa bone marrow transplant dili sa kaning spinal cord transplant usa po na sila sa mga nagambag ana nasa mga Jewish kung imo pang matikdan ang mga Hudiyo gamay ra kay sila nga population ug i-base nimo sa percentage sa tibok population sa kalibutan pero kung tan-awon nimo diha sa mga Nobel Prize awardee sila mo'y pinaka usa sila sa daghan nga nakadawat og award sa Nobel Prize. Di ba? Nya ang Nobel Prize dili ka basta-basta makakuha na, di ba? Oo. Sayod ta, lisod kay na bisan gani kita Pilipino murag wala man gay siguro nakakuha na. Lagit. Di ba? Luya. Mo nang imo makita gyud nga og mubasi ta og katayuan diha sa mga Hudiyo, mas lamang gid sila. Di ba? So, paano? Muna siya kung gusto ka og kuan, kung gusto ka mo seek og knowledge or wisdom, nagin sa Torah. So muna siyang murag shortcut or usapod sa mga basihanan no nabi tay giingon na sa Proverbs nga in all your ways acknowledge him. Di ba? Mo man ginay usa naman na sa mga basihanan did nila nga tanan nilang pagabuhaton nagi nay gitawag og mga pagampo pangamuyo nila bisan gani ang dawi sila nga mosulong sa gubat priority gina nila bisan sa tura ang tura nagtudlo nga sa di pa mo musugod sa pagsulong nay patingogon ang syupar. Di ba? Sa kana siya na siya gitawag og mga spiritual significance nganong gihimo na dastura. So kung sila always sila garut ba? Always sila garilay da sa makagagahom. Imo tanawon bisan kita sa tuwa. Although dili man ta by blood, dili man ta mga Hudiyo. Pero pinaka-importante kay para nako nga sa di pa nato buhaton ang mga butang nga atong gustong lakangon. Maigid nga isanghid nato sa acknowledge kita sa makagagahom. Kay lagi di man ta Hudiyo pero ato ang manluwas kay Hudiyo man. Unya iya magyingon nga biyaan nato ato ang mga gawi or mga ways nato biyaan nato
but sundon siya. So ang iyang mga ways is mga Jewish man siya. Di ba? So para sa usahay murag basta magnantang sa pa Hudiyo. Dili may Hudiyo pero kasunod lang gid may sa among manluluwas gid nga. Tas isa pa nagi-quote naman ni Paul, di ba nga gigraft ta. Gisumpay sakto na. So by that sense or by that itong istorya ni Paul, so gisumpay naman ta. So nana po tay part nga motuman sa mga katumanan. Labi ta na daw sa mabasa nimo sa Ephesians nga nahimo na tang citizen sa Israel. Pinagi kang Yeshua nahimo tang citizen. Sa una dili ta part pero karon nahimo tang kabahin. So unsa na siya nga kung masayop murag pwede na to tanaw. 2:12 or 3:12 ba na siya sa Ephesians. Ang ina na. Ephesians 2:12. I'll check. Sige daw kay murag interesting na siya kay ako stand gid na ako. Kana laging usay man gud kanang mura og di ko ganahan kayo nga ang na mga kanang bitong cosplay na akong tawag gud nga ga pahudi-hudiyo unya usay bitaw di mo mao. Muna ako di masabtan. I mean, di man noon tanan pero na koy makita gid ba nga kuan kana sila nga murag sila pa may mas proud kayo nga basta nga na siya nga kuan nga. Pero na yun diri. Itong gingon na verse ni Queltomeris, that at that time you were without Messiah, excluded from the citizenship of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no expectation and without Elohim in the world. But now in Messiah, you who once were far off have been brought near by the blood of the Messiah. O kana siya nga verse grabe na katumpak sa imong gisugutan kay nga gisumpay, di ba? Oh. Hallelujah, you know. Okay, so ay pa ko na to eh. Ay pa ko nakasumpay ito eh. So dili gid importante nga ba dugo or wala. Basta kay as long as ginituo ka sa Messiah, mo na pinaka-importante kayo. Hallelujah. Dabi kay ang uban mutuo man pero wala man sa lihok. Asa may live na sila. Mo na bidakong problema po diha, di ba? Mo na bidakong problema. Dili sa pagtuo igagaw. Igagaw sa pagtuo. So kato, sumpay na totoo tong kuan kato imong istorya nga nay mauban nga dagatuo lang sila pero kaning wala sila actions, wala kinabuhi ba. So kaning atong sulod bangon nga kuan diri nga pangutana is related di ba kaning faith over feelings. So kanunay ba nato sundon ang atong mga pagbati o ang atong pagtuo sa pulong ni Yahweh? Sample lang karon kuan ni ron mo atan yung pista ron kay feeling na ako malingaw ko kay na akong mga inana diri na nasikan na no crush. Sa ako lang kung pareto usab na dong ano Ben? Ano nga pangutana? Kanunay ba nato sundon ang atong pagbati o ang ato bang pagtuo sa pulong ni Yahweh? Mas maayo gid unta nga ato yung sundon ang atong pagbati diha sa pulong sa makagahom. Kay kabalo man tanong ang pulong ni sa makagahom is masaligan. Di ba? Wala na ilain pa nga pinakanindot nga butang nga atong sundon. Kung damay kita kabalo man tanong na uban na sa atuan ay mga gitawag og professor na mga maestra. Oh, di ba? Usahay ang gitudlo sa professor, usahay ang gitudlo sa maestra. Sukwahi biya sa pamaagi sa makagahom, di ba? Kay kabalo man ta nga ang ilang gitudlo is more on worldly, physical. Oh, di ba? Kanya ang kanang world may mga kauban kining pamaagi sa kalibutan o pamaagi ni Mang Yahweh. Usahay kasagaran gid ana. Nagkasukwahi na siya. Di ko sa gakunay. Nag-oppose, pero hindi nag-oppose ba ang kalibutan. Mo bitaw na ganyan atong nisgutan nga do not be conformed this world. Ayaw mo pagpahiuyon. Kay kabalo ta nga ang kalibutan o ang pamaagi ni Mang Yahweh is lahi. Dinana. So ana nga connection ko elit is kanang murag mo gi-affirm ba nga atog yung murag ipatanong og ayo ang atong kuan pagtuo based sa pulong ug dili based sa atong emotions. Based kid sa pulong. Ang emotion magud sa tao usahay kining emotion sa tao man gud mo na gitawag og malinglahon, di ba? Bisan sa ato ang mga kanibitong pamaagi, di ba? Mamili kag ang tao mamili og pangasawunon, mamili siya kanang kuan more on outward look, di ba? Physical. Kay kana siya usa na siya sa nature sa tao. Nabi tayo giingon diha sa Jeremiah ba na nga the heart of a man is crooked and the spiritly sick, di ba? Napo ibasahon nga murag connected ana sa usa ka quote ni sa ka pastor diya sa kuan ba? Kira.
pangalan kay Stephen Fortich ba? Yung pangalan. With regards sa ng emotions po ug kuan sa faith ba. Yung gingon kay faith is meant to be more than a formality. Faith is meant to be more than a feeling. Faith is meant to be more than a formula. In fact, if you can reduce it to a formula and make sense out of it, it isn't faith. If you can explain it, it isn't faith. You don't need faith for what you can explain. You need faith for what your eyes can perceive. You need faith for what you don't understand. Faith is the willingness to abide in a place you don't fully understand. The ramifications of faith is patience with mystery. So, connected kayo sa imong kwan, sa imong istorya ba? Dapat ang pagtuo nga itanom sa tao sa iyang kagalingon is dili kung based sa emotions, based sa kung sa iyang na-feel. Kana sakto gina. Nabitay nasad ko na mabasa bitaw nato diya sa kuan bitaw diya sa Hebrews 11 palihog og tan-aw. Sige, Kanang Hebrews 11 wala di na kay nako madumduman ang yang pinakasentro nga konsepto. Pero nay similarity. Di ba? Pahitungod mahina sa pagtuo. Kato Hebrews 11 daw. Chapter 11 sa Hebrews. Usa verse. 1 so good. One so good. Akong basahon. And what unbelief is the substance of what is expected, the proof of what is not seen. For by this the elders obtain witness. By belief we understand that the ages were prepared by the word of Elohim, so that what is seen was not made of what is visible. By belief, manalitaman basahon. Daghan kana siya, dili lang nato no. Nagisugot na dia bahin kang Abraham, bahin kang Moshe, bahin kang kang Noah. O daghan kay nang gisigutan dia. Puro sila na gitawag og faith. O di ba? Puro sila na pagtuo. Nya imo makita diha nga unsa ang ilahang pamaagi. Di ba kung imong masabtan? Di ba? Wala sila magbase sa unsa ilang makita. Di ba? Okay, murag asa. Ang kini magong faith na may giingon nga ang tanang butang gimugna ang pagtuo nagtuo ka nga ang tanang butang gimugna gikan sa mga butang nga di makita, di ba? Usa na siya sa mga kuan sa faith. Bisan although si Abraham wala kakita sa mga gahom pero nagtuo siya. Di ba? Pinaagi lang sa buhat ni sa mangyawi. Na si David pod napay giingon ni David nga sa dihang na nakita ko ang iyang mga gibuhat ba adlaw bituon. Di ba? Mabasihan nimo diha nga nasabtan niya kung unsa ka magamahanan ang atong makagahom. Pinaagi lang sa faith. Napagigingon niya nga nagpasalamat ako kay kay gibuhat mo ako sa matahom. Fearfully and wonderfully made. Fearfully and wonderfully made. Di ba? So ngano nakaingon man siya ana nga di ba? Kung imong tanawon ang bisan gani sa atong proseso sa atong lawas, di ba? Na tay gitawag og system, di ba? Nay mga organs, natay mga cells, di ba? Ang tanan ana nay gitawag og mga function, iya nga mga function. Nala ko isingit apod nga sa anatomy ba nga nato usa ka unsay tawag ang kanagaling mga specialist sa mata. Ophthalmologist. Ophthalmologist. So kato siya. Dili siya believer. Pero tungod sa iyang pagtuunan ang kuan, gabi kuno kayo ka complicated kuno ang mata. So sa daghan ko kay mga nerves nga. Tas marag akong i-summary nako sa iyang pag-study ana kay sa iyang tanang course wala siya plano tagid nga mahimog believer. Nakaingon siya nga di gini pwede nga kani nga wala ni saktong designer ang atong mata. So naa gini designer kay kasagara gid sa mga ATS kay ang ila ba yang gikuan kay natural selection, evolution. Mo ba na ila. Pero siya nga nag-study siya sa mata lang na natuya na prove nga naagi creator. Ay naghimo na. Naagi creator mo tong solid kay tas usa pa gid sa akong struggle kay kani bitaw katong nakigibasa ganiya nga di man to scriptural no. Dili. Korapto to siya. Sa ako gipong murag akong weakness gid pud kay murag siyog pangita og mga butang bitaw nga kana bitaw nga make sense bitaw sa kuha. Nga even karon sa kung faith kay gapang ali ko murag na kuan ba nga ang faith day kay dili gid to faith kay di dapat sa mo make sense. Doesn't mean nga mag-make sense or inana. Okay ka magpangita mo make sense nganong mangita og make sense nganong dari ko nga pagtuo ang name. Ang kuan kanang mangita gid og kanang mag-make sense ba? Pero tong nahitabo pod kang Thomas, di ba? Nga gi-question siya ni gi-question niya. Gignan siya ni Yeshua nga bulahan tong nagtuo bisan pag wala nakakita.
Diba? Oh, eh. Kay tsada kay siya nga parallel. Oo, kana. Tas tsada kay mo kuan gi istorya about sa mata ba kay di ba sa kang kulit umer pag nakadumdum ning with regarding sa mata. Kay walay la ang naay miracle si Yeshua nga wa siya laing gi-effortan nga miracle gawas atong pag Oh. di ba atong buta. Ayos kita nga. Nga wala gid siya gikan sa pagkabata, wala siya kalimutaw. Oh. Tas Pero- mura to nga miracle ang iyang gibuhatan di ba nagyo siya gi-actions nga nagluwa siya sa kuan. Sige, Tas explain. gimugna niya. Pwede nimo ma-expand to. Giumol niya ang kuan. Giumol niya ang lapok, pinagi siyang laway niya, gibutang na sa mata dito sa kaning Itong bata. sa, Bata ba to? sa atong tao nga buta, gusukad pa sa iyang pagkaimugso. So diha na mo makita no nga unsa may pagtulunan nga atong makuha na. Diha na to makita nga si Amahang Yahweh, siya mo'y nag-create sa tao. Kay mismo wala siya eyeball, wala siya kalimutaw, pero gibuhatan sa kalimutaw. Pinagi So sa. pinaagi sa lapok o sa abog. Tas consistent kay siya sa Genesis di ba kay Gi- consistent kay sa Genesis kay atagikan gihimo. Oh, gikan ta sa abog, Oh. gihimo ta gikan sa abog. Labi ka Mm. tsada kay nga parallel. Ayos kayo. Ayos kayo nga. Hallelujah kayo. Makita nimo nga ang consistency sa old ug new na Oo. so never siya mag-contradict Lagi yun. mo nang gigon sa uban nga naday mga discrepancy, Oh. naday mga kuan, mga contradiction. Yeah. Magisgot po ta bahin aning kuwen bitaw. Nabi to nahisgutan na to, nahisgot man ta ning bahin ang abog. Ah. Nya. Uban, di sila motuo nga ang tao gikan diha, di ba? No. Usahay lahi ang gituhuan sa uban labi na sa mga atheist. Mm. Nya, kung imong tan-awon diha sa kuwan, sa dihang nagpakasala ang tao, silutan si Satanas ang katong bitin. Ah. Nya giingon dito, sukad karon magakaon kag abog. Di ba? Magkamang kang wa kay tiil niya, magkaon kag abog. So, tingali ang uban magunaw-una na ba day bitin nga mukaon kag abog. Oh, bitaw mo Pero kung imong tanahon pod ang tao mupauli sa abog. So, diha na imong makita nga ang adversary wala siya laing makuha sa tao gawas sa kining gitawag og abog. Sa pag-abot sa kamatayan kang espiritu di man niya makuha. Ang katurang lawas may lawas sa tao mo ra gito yang makuha. Wala na siya lain pa nga makuha gikan sa tao. Di ba? Mo na diha anang bahina nagmadaugon ang atong magagahom. Di ba? So sa ato pa sa kanang ayong istorya kanay bitong mga istorya nga gibaligyan ako ang kalag sa demonyo kay. Dili na mahitabo nga ang kalag nimo mapunta diha sa demonyo. Kundi ang mismo ang makuha gid sa demonyo, ang katurag yung patayng lawas nga ang patayng lawas is kabalota wala na bili sa tubangan niya mangyawi. Di ba kay sa pag-abot sa paghukom na may gitawag og uncorruptible body nga ipuli sa tuwa. Di ba? Dili man kining lawasa madunot man Oh. Di na may mupuli nga bag-o. Siya na. Si Dadoy. Mo bitaw na yung mga misteryo bitaw no sa kasulatan nga usahay daghang mga tawo nga wa makasabot. Di ba? Nga ang scripture nagtudlo siya para sa kaayuhan sa tao gyud. Di ba? Di nato na maikalimod. Di ba nga ang kaayuhan para sa tao ang atong mga gahom ang tanang plano niya para gid sa tao. Di ba? Ang iyang kahimuot para sa tao. Inana niya kay dakog bili. Mo bitaw nang pangutana si David nga unsa man ang tao nganong gitagaan mo di ba? Mabasan mo sa Salmo. Psalms. Si Dadoy. Then bubo na ba kana pod ngimong ingon kulit kay naapon na mga salida ragud sagot di ko siya pero mura pug kuan ba nga budin nang ginatintal tag ayo daw ni Satanas lagi daw kay murag na ako ni jealousy lagi daw nganong kinsa man ning mga tawhanan ni ana mo sa salida ra pod pero murag make sense ato nga connection nga linya ba palangga kay ang tao. oh nganong sa minaaning tao nganong oh murag siguro idamayo niya sa ba damnation. Pero grabe ka. Sarado ako ni. Kapara. Ayos, wala ko. Bounce way. Di ko kung ako lang ato, di ko makakuha na to, makarealize. Ben, parahin ta Ben. So si Katulo. So kani kay na kuan man murag connected yun siya kay kuan man faith over feelings. And sa Katulo kulit is when Yeshua seems silent. So ang mutana is giunsa nato pagsalig kung murag wala siya atubang sa atong nagtubag ba ni? Yun sa nato, unsa na to pagsalig ang putana kung murag dili siya gatubag sa atong mga pagampo. Nagatubag sa atong pagampo. murag ang kanani murag. Oh.
kana siya nindot gyapon na siya pangutana no nga usahay mo na yung mga hinungdan nga ang tao ma-discourage. Di ba? Mo na siya hinungdan nga ang tao ma-discourage. Oh, yeah. Pero kung imong tanawon based on historical basis sa scripture, daghan ba kaayo ang kung imo bitang tanawon daghan kaayo ang mga propeta nga nilabay nga grabing pag-antos. Nga murag action na sila surrender. Bisan gani si Moses action sa surrender. Di ba? Kung imong tanawon. Pero dunay mga butang nga si Amang Yahweh nga usahay dili bitaw ihatag nga dili angayan para nimo mo nang dili ihatag, di ba? Oh. Nay mga butang nga paitan kining butang ta mangayo kag sakyanan. Kini sa kuan lang ni siya basic lang bitaw ni. Basin wala ta kabalo nga si Amang Yahweh gidid-an ka nga magdala ka ana kay basig mao ra na ikapahamak nimo, di ba? Kaya dili ba tanan tao nga kana bitawng fit na para sa iyaha. Kung nangandoy ka nga mahimong dato. Dili tanan tao nga angayan mahimong dato, di ba? Oh, nay mga tao nga mas maayo nga mas pabilin lang sa iyang pagpobre. Di ba? Kay kung imong tanawon ba daghan makay bisan kining mga daghan makayong mga sapian dito sa kalibutan. Grabe ka mga sapian imong makita. Pero gihatag na sa ilaha si Amang Yahweh na sayod siya kung angayan ba sila na nga muhawid ang mga butanga. Labi na sa tuwa sa mga magtotoo. Dili man gyud angay nga magtinir mga butang sa kalibutan. Sama sa giingon sa kasulatan nga ang tao nga unsa may angay nga atong tigumon di sa kalibutan katong bahandi nga iya dito sa langit dili ning kalibutanon. Di ba? Sakto. Ubra mo na isgutan nga again murag kapilan ako ning gisgutan nga series nga podcast basta kay si Rabbi Yeshua wala gyud siya nagtudlo og materialism. Wala siya nagtudlo nga magsibing savings or unsa. Pero kani ato alang karon kani amo ang ginabuhat para ni pag-survive. Pang survive gini wala ginaingon nga mangurakot pa para mga siniso taong gabin. Okay, alright. Lagi bitaw sa ako lang bitaw nakuan. Labi na kini atong kauban si Brad Bin kay kon ben eh. Politiko ben siya. Sakop ben siya sa iski kon ben siya kagawad. So way ta kabalo basig moabot ang panahon nga i-sensor sa mga kauban da. Moabot nga panahon nga mahimo na siyang kagawad na silang barangay gyud o mahimo ba kang kapitan hantod mahimo diyang city council o hantod mahimong mayor, di ba? Presidente may kani kadagayan ba. Ato ni mailan si Ben nga wala siya nagtuman sa Torah pag nana siya nana may sports car. Kana si Ben. Mga ghost project ba. So tsara kay tong tsara po kay pangutahan na kay ako pong madumduman ba nato karaan na kay nga mga saying bitaw. Kada daw hindi nimo ma-feel si Yeshua magdili siya katubag ba. Mura na daw nagkuan ng exam. Di ba sa classroom nga dili pasabot nga kung hilom ang classroom mo lang ang teacher basin daw nag-exam lang mo kamulo sabot nga basin na ikon during nga nakay sana gitest ka di ba para may bawan sa teacher kung namina buyo ka saya kaya kung during sa exam kabulo ka sa tubag niya kung magpakahilom siya ba so possibly kung kaniyang paghilom sa tuwang mga pag-ampo is muna ni moment na to prove our faith sa iya nga naminaw kita siyang pulong ba. Sa ako sa pag namatikda no, ang kasagaran magudsad pangayoon sa tao kay moron kuan magyud. Moron pang sarili niya ba, di ba kasagaran? Lipay-lipay. Gusto niya nga ang tao, gusto niya mo bitaw na gitudlo bitaw sa eskwelahan no, kinahanglan eskwela ka. Karon mahimo kang edukado hantod nga sa dihang may edukado ka mo magini gi-promote sa eskwelahan nga makakita kag mga maayong trabaho. Di ba? Moron kalibutanon gina siya. Pero kung imong tan-awon, ang kinabuhi sa magtotoo bisan sa mga karaang panahon, niagi gina sila mga pag-antos. So kung kita nakaagi man tag pag-antos, angay punato na ikalipay. Kay kana siya mo na pamaagi ni Mang Yahweh. Nabitoy panultihon no sa nabitoy na dumduman ako. Kini siya dili man siya religious, kini si Socrates ba. Na siya panultihon nga life without suffering is not a life. Sa to pa kining pag-antos sa tao part na niya sa life good part na sa to kinabuhi di ba na kinahanglan usahay nagitay mga suffering na usahay ang tao mangayo siya nga ayaw ko pantusa pero wata kabalo nga kanang pamaagi niya mangyaw nga pantuson ka is gihimo na niyang paagi aron nga mahimo kang ligon di ba yan na siya testing exam yun di ba exam kabani ka ng mga sa kanang mga architecture man na siya di ba naman na sila mag-demo man na sila mag-imo sila building nabuhat na silang professor na kita mo na sa Facebook na
pasar ka pag ang imong himuon nga dami nga building butangan ako bugat tas di mahugno. Di ba? Oo, kita ko. Mura sa ginanagay man kinabuhi siguro. Nga butangan ta niya og papabugat sa tuwa. Oh. Para matistingan ato foundation. Oh, matistingan ba? So, nice Sada gapon. sada Nice kayo. gapon siya. So karon kay nakastorya man ta murag nagsalig ta during the silent times sa atong manluluwas. So ikaw pat is the power of obedience. Mga na is unsa ano to pagpakita sa tinuod nga gugma kang Yeshua pinagi sa pagtuman. Unsaon pagpakita sa tinuod nga gugma kang Yeshua pinagi sa pagtuman. Sa tuwa ba nga part like sa mga believer? Ana gina? Kanang Yeah. Mo to mga Sao na to pagpakita sa gugma pinaagi sa pagtuman. Oo. Sa usahay no namay na mga butang nga nabitay sitwasyon sa atong kinabuhi nga usahay maglisod tagtuman tungod sa pressure sa kalibutan, di ba? Pero kung imong pangitaan og paagi nga makalingkawas ka na nga mga pressure, kana siya nagpakita ka nga nakay kaikag nga musagubang sa pressure para lang nga masunod nimo ang kabubuton niya mangyawi. Kaya na. So ikaw naran sa imong kaugalingon kung sa imong buhaton nga panlitan na nagapos ka sa imong trabaho. 'Di ba? Dili ka makatuman sa tura, di ka makatambong sa mga kapistahan, sa mga kasuguan, sa mga sabat. Unsaon nimo pagbadbad ana nga gapos, 'di ba? Nabitay kanta bitaw nga nadunggan nimo kanang sa kanta ni Max Orban nga bitaw binilanggo sa gugma, 'di ba? 'Di ba? Dili bisan kuno katong babae nga iyang gigugma nana kuno ilain. Tungod lagi kay nabilanggo man siya, naman sa gapos. Bisag katong babae tiki na. Nahigugma gyapon siya tungod kay nabilanggo magud siya, di ba? Mo tong kinanglan nga mo kuan siya na nga gapos, di ba? Nam na sa kanta ko na murag ginaigo lang damdaman na ako ba? Murag gapangigo lang ng episode no. Murag gapanumbok lang eh. Ay, gabilang go lagi. Sada kay. With regards po sa kano katong gingon na kuilit nga murag kuan ba like sana kini mo balance bitaw ka kung sa nag-change sa imo like kung saan nimo pagkuan bitaw paghubad ba kay sa scripture po nay mga kuan gitawag og civil disobedience nga nay mga notable nga characters diya nga murag nas nipili sila pag kuan bitaw pag tuman sa unsay sakto accordingly sa Torah and ilang gina mas gipatway na nila kaysa sa balaod sa gobyerno bro nga na angkon ba tong makita is si Jezebel di ba tong yang gitaguan ng mga propeta gusto patsyo ni Juan ni King Obadiah so kato magpakita tong mga civil disobedience during that time kay ang order sa government nila atong time is papatay yun mga Juan mga prophet atong time pero by the law of Yahweh tabangan ng mga prophets mo tong gipili ni Juan ni Jezebel nga mas gipabugatan niya ang unsay pabor sa amahan kaysa sa unsay pabor sa gobyerno sa kalibutan. So sada kaysa kuan depende la puli sa situation ug kung kani bang situation kay kaya ba nimo yatwi ang kuan ang like ang rule sa kuan sa balaod sa kalibutan o kaya ba ma-overcome sa kuan sa imong pagtuman sa kuan ba balaod sa niyang Yahweh. So dagan kayo mga ingana nga instances. So sada kay tong nga illustration sa tuig soon. Ako murag wala na kay madungag no sa dira nga part kay clear na siya. Tas mo to ganahan ko. So ano. Dagan way. Piska to Daniel itong kuan nung nahitabo ilang Daniel ug sa iyang mga amigo, di ba? Ang gisugo silang government during that time was muluhod sila atong dako kay nga rebulto, di ba? Motoy murag sign of worship nila atong time. Pero ang ilang belief is dili gyud sila muluhod kay mas nadlok sila sa balaod ni Mang Yahweh. So nga hopefully makita na to ang ang significance ana ba nga makaya na to pabugat ba bitaw ang kuan. How about kanang example ani siya kana bitaw mga graduation. So na murag apil mo gud siya sa amot lang sa una basta kay murag kana bitaw mass gani kanang graduation murag na din mass dayon. Sa unang panahon kay kuan mamugod murag karon kay murag open naman sila gid nga lahi di na sila mamugos. Pero natoy time nga murag requirement bitaw clearance nga mo attend anang mga mass bitaw. Kana bitong sa baccalaureate.
Oh, yeah. Sa mga sa mga kwan. Sa school mga tako to grade 6. Kasagaran man gud sa mga eskwelahan labi na sa Pilipinas is moron religious man gud sila. Oh. Corpus Christi na mga Xavier University, Oh. di ba, Liceo. Mga Catholic school man na sila. Catholic school man sa kasagaran gud. Catholic Christian. O sinasay na nga kwan. Kwan lang gud kanang kana siya murag katong natabo usa kang Daniel, murag palpak lugaro isa Paul ako. Yan na bitaw niya. Kailang example lang. Napa example na pud kana sa si Karel. Ay gagaw. Sa Lourdes man siya eskwela. Kanya kada di malikayan niya nga iyahang ID niya na kuan ba na saint bitaw nila. Ano na ba? So kanang lugar murag ilang unsa may yung pag nag-disobey na ba sila na? Sabi murag Unsa may gana? unsa may imong take ana siya nga. Kanang ilaha pod nagtuman ra pod sila sa role sa eskwelahan. So sa ako lang is dili naman siguro kay na siya bugat nga butang nato rason nga kana siya nakalabag sila sa kabuton niya mangyawi. Di ba kay kana man kung inana wala man pud na nila gisimba. Di ba? Igo ra sila nagtuman sa pamaagi kay naman sila anang pamaagi. Sa na may panggobyerno gud ang eskwelahan. Sa giingon po ni Pablo nga dili ka musukuhi diya sa kuan di ba? Sa gobyerno di ka mo rebilde. So siya wa tay mahimo kay naman siya nag-eskwela. Mao man ang eskwelahan nga iyang gieskwelahan. Yang sundon unsay mga patakaran diya. Unsay mga pamaagi. Mula gato among nasgutan po last time nga kanang musunod kag Torah law anya dili ka motuman din sa law din balaod sa yuta. So kung makita ka sa bantao nga ato yung Torah keeper niya jaywalking. Ito. Nga bati po na siya nga kuan. Bati siya nga imahe ba? Bati siya nga image po na. Bati siya nga pag-promote bitaw sa Torah keeper niya. Daghang mga apan bitaw. Torah keeper niya nag-walk siya sa stand sa elevator sa escalator. Gabaylo ba? Pero mo tuwag gabi ka nice. So proceed ta sa ano? Sa ikalima na ni. Next question. Kalima. So kalima is walking in the spirit and not in the flesh. Walking in the ruach and not in the fleshly manner. Ang gingon diri nga pangutana is unsay kalainan sa kinabuhi nga ginamanduan sa ruach ug sa unod. Dako kay kalahian gyud. Kung imong yung pamanandungan og maayo ang kanang nagkinabuhi diya sa ruwak ug nagkinabuhi diya sa unod. Di ba? Kay kabalo man tanong ang nagkinabuhi sa unod moron sama sang giingon gina moron kalibutanon ra gina ilahang mga kuan. Mga ilang mga paninguha. Mabitaw nang uban na mga nabitay mga magtutuo pod mo convert sila into Noachides. Nga naman, ang Noachides is dili sila higpit. May tungod sa pagtuman sa balaod. Labi na ning Shabbat, di ba? Na yung mga part sa balaod sa mga Hudiyo nga exempted sila. Muna nga mas makafocus sila da sa panginabuhi, di ba? Mas makafocus sila da sa ilahang mga kalibutanong tinguha. Tungod kay na may mga part sa tura nga exempted sila. Yan na. Usa po na sa dakong sayop nga kan bitaw makaingon ta bitaw nga dili gid ta angay nila himuon, di ba? Pero nakoy murag may example abot anang murag na sila mga exemptions ba? Kanang sa may take nimo anang magbuhi og kanang baboy. Kay gana sila na alam ko igagaw mo pud nga inana. Tas sila murag di man sila mukaon, di ba? Di ba Col? Sa ako mukaon na sila karon. Sa ako lang kabahin pod, sa akong kaugalingong opinion ana. Og sa ako lang dili gid ta siya maayo kay ngamon kabalo man gud ta nga sa ang tura nagtudlo na nga dili gid ipakaon ng baboy. Samtang sila nagbuhi sila baboy sa purpose nga bisan tuod og dili sila makaon pero sa ilang panginabuhi. Pero sa sama nga paagi mura pod sila nagpromote nga kinang ang uban mo kaog baboy. Nagpromote og sila. Di ba? Nagpromote sila. Pero dili man sad ingon nga sa tanang higayon tungod kay hugaw siya nga mananap ato lang gid siyang ibawal, di ba? Kay lahi naman po ilahi nga sitwasyon sama ning magbuhi kag kabayo. Di ba? Ang kabayo is not kosher gyapon na siya. Dili gyapon siya ipakaon. Pero ang kabayo is intended sa transportation man. Dili man siya intended para sa pagkaon. Consumption. So inana, di ba? So kuan gid siya. So as long as dili nimo i-promote ang sala, di ba? Mura nga nag-promote gyud ana. Kay samtang kita nag-promote nga ang kanang mga klase sa mananap dili ipakaon. Ikaw pod
nagtuman ra ka sa imong kaugalingon nga di ka mokaon pero imong gipakaon para sa uban. Tungod lang sa imong katuyuan nga tungod lang sa imong katuyuan nga makakwarta ka o makapanginabuhi ka. Nice. Di ba Yan na. di ba sa Old Testament pakikuan mo kung sayop ko nga. Di ba naman ay instances nga ang ilahang mga servants pag Shabbat or pag ila pong di po nila ipatrabaho, di ba? Oo. So similar gyapon siya nga murag take bitaw nga ikaw di ka mukaon. So sa imo pong silingan pod ang di po siya ang may promote. Magina bitaw nga point amo kung mag-gets ba siya. Sakto. Kaya kung anong good ang ato mo gumasabtan pag piska sa muwa to sa among barangay. Pag mubuhi kay baboy, dili man akon. Di man for transportation. Kasagaran yun na ang purpose kay ihawon sa pista. Like mo gyud ang for consumption gyud siya ba. Lisuda mo na ako for transportation ng baboy. Pwede magyapon na siya matawag nga transportation kay ug palitan ibaligya nimo ang baboy dawig ang mupalit taga layo. I-transport magyapon na nimo. Diba? Transportation gyapon na. Diba? Sipi. Kita gyapon bangag ba. So tiawon wala, so tiawon. So tsara to. Pero unsa gito nga bangutana? Kaning usab pud ang siguro kaning mga kalainan pud sa kana bitong sa kanang motuman sa unod. Kasagara gud motuman sa unod bay kay daghan pagbasol ulahi. Mao na bantayan kay kanang especially kana bitong namatay man kaila nga mga sa una mga unod ang ilarang unod ang gituman tas karon kay makaingon na bitaw din sila bitaw nga sample kana mga adik-adik kung sa sila ayaw magtisting inana gid ayaw ako lagi na tistingan. So ako yung murag pag musunod ka sa imong unod daghan yung pagbasol sa mga ulay dapit. Kana bayan sana bitaw imong naisgutan karon maksakto gid na siya. Kay mismo kita hilig usahay kita hilig man tang mga music, di ba? Kung imong tanaw ning dapit sa music industry biya, daghan biya kay mga singer nga naghikog. Di ba? Tungod sa kalibutanon nila nga mga pamaagi. O sana na nila to silang Kurt Cobain, di ba? Sa may ko na to, tungod man silang ka mga addict, di ba? Daghan kayong mga to silang Whitney Houston, di ba? Makita to nimo. Kato sila namatay man to dahil sa naghumol sa tab. Kay kasagaran mo na nang labi na sa ma-overdose na sa mga sa drugs. Init lang lawas mo na muhumol sila sa kwan. Di lang masabtan muhumol sila sa tubig. Mo na may tabo. Daghan kayo, di lang nato na kwan kato sa vocal atong mga lead guitarist sa kwan sa una to si Ili Slovak. Hillel Slovak. Sa nga banda. Sa kwan Red Hot Chili Peppers. Kwan na siya. Naghikog mo pa to, Hudiyo kay na. Hillel Slovak. Di ba? Sa Linkin Park. Linkin Park po. Nakadungog po na. Manchester. Hikog to siya. Bitay niya kagalingon. Tungod man na sa kabalo beta nang ilang pamaagi is muron kalibutanon gyud na. Kahilayan pa gina. Kay labi na kana sila sa entertainment industry. Kunya. Diba? Taas pa kana sila paglantaw silang kagalingon. Kasi syempre taas pa ilang naabot. So feeling nila nga murag mo ba tong baling atong topic ganihang mo na siguro yung patilawon gyud kalisod. Kay usahay man good. Kung nata sa ibabaw, di na ta kauna-huna bitaw nga mangayog thank you. Kan di ta konekta sa iya ha. Kay ngano kung di ba ngano kung mo konekta ko nga bisan pa og katulo ko mabuhi gyapon ko kay tagan yung kwarta. Bisan pa pila ka lifetime akong kwarta di gyapon murot maginana bitaw. Murang usahay gyud nga usahay mag-question tan anong di ba natoy si Dandan na sila instances katong nga ignon sila nga tinuod man ka nang inyohang giampuan nganong inanaan. O nganong wala man mo gi-bless nga pasabot ato ang context ato nga Wala may kwarta. O nganong di man mo abunda. Oh, nga kamo mo kan tinuod nga di mo mabunda. Mga inana nga matter ba. Pero si kwan gyud again wala kita gitudloan anang materialism nga kwan. Unya ako pong nabantay na dayon sa pagsunod ka sa espiritu. I mean kanang sa tong question kay mura manig walking in spirit not in flesh. So moto ganiya akong gisgutan ang magsunod sa unod. Kani pong magsunod sa espiritu ako mabantayan. Di gyapon sayon. Di gyapon gyud sayon. Kay the more ka nga makaila siya ha, the more ka nga makaingon ka nga grabe iko kahugaw nga tao. Di ba? Nakoy analogy na nga natoy usa ka bata nga ako pa na nakit-an sa somewhere nga na usa ka bata tas nagdrive sila sa kanan sa papa ng bata din nga. Pa. Gamatoy man ganang kwan ba airplane ba? Gamay kayo. Nahilong ang papa. Ang gibot sa papa to sila og kanang airport. Anya. Bunen to dayon. Git pagduli ang anak sa eroplano. Ana din ang bata din nga. Wala dako man day kayo pa.
Andiyan ana dayon ang papadayon nga. Inana nak paglayo ka sa makagagahom. So paglayo ka, gamay ka sa imong mata. So pag duol ka, makita nimo nga dako ka siya. So muna ang kuan ba kung nabantayan nga lisod gyud gyapon nga mosunod ka sa kani magud murag bali bitaw. Pag mosunod ka sa imong unod, happy karon. Dayon basol sunod. Afterwards. Karon, lisod gyud karon. Pero magmalipayon ta sunod ug ato nang mauban si Rabbi Yeshua. Hallelujah. So mura siya inana nga concept ang Sakto na siya. Chada. inana akong pagagets. In correction lang sa imong katong gi-describe niyo kay natong like sa materialism ba. Ay mga pananlantaw sa uban di ba kung Brother Dandan nagingon siya nga anong problema nga kamo makay tinuod. Atong dumduman nga ang concept ni Yeshua o ang definition ni Yeshua sa blessed is dili materials di ba? Ang gingon niya blessed are the poor in spirit. Demo na yung kuan gipang isgutan. Blessed are those who mourn. Blessed are those who are persecuted for my name's sake. Matthew. So kana siya nga kuan. So atong paningwaon nga muna atong makuan matagamtaman nga mga kuan ba. In order for us to be blessed sa mata sa atong manluwas kay dili man ayang gikan blessed are those that have kuan mga 4x4 mga sakyanan. Blessed are those nga may raptor. May mga raptor, di ba? Ay. Sa Camilio nga. To sa dato. Maglisod og sulod ang mas may kato siya. Kasada kayo. Parte po na ato nala ko'y gamay kasumpay pod. Usahay pod kining tao bitaw nga nasubrag pangandoy sa mga kining kalibutanon. Usahay mo na makahimog dalan nga makabuhat sila dautan, di ba? Tanaw nimo. Ang tao labi na kung tan-aw nila nga murag lisod ka na nila makuha. Usahay diha nila din makamusod sila nga mangawat na lang, di ba? Para bitaw sa mga politiko. Ang mga politician primero na sila sweldo hantod nga moabot ang panahon nga dili na sila kontento. Na may term na sa kwan god. Na term na sa science nga gitawag ila hedonic. Nalimot na lang isumpay ana. Muna siya. Pero unsay kana bitaw dili bitaw ka satisfy. Nga dili ang primero makaangkon ka batang nato cellphone. Nya primero ana malipayon kay ka pero moabot ang time suman ka to. Nga mobalik ka sa normal nga pagbati. Na dili na kay ka excited, di ba? Mo na siya na mo ang tao mangita na puglain na mo explore na pod para makakita na puglain butang nga mas makapalipay pa niya. So, mo nang uban nga mga kurakot dito sa gobyerno nga primero 1,000 pay kurakuton. Dugay di na sila malakontento ana, di ba? Maabot ng 10,000 hantod mahimong milyon. So, di ba? Nako niya dumduman bitaw kaning magtiayon ba? Yeah. Na siya bana namatay istorya ra na siya. Hantod nga nagsakit yang bana namatay. Yeah. Pasadihang nagtinga na yang bana hapit na mamatay ingon siya nga. Day na ako'y bahandi nga ako'y mga bulawan, mga singsing, mga diamond na sa ilalim sa kabinet. Motong tubag din yung bana ang asawa nga. Nahibalo man ko ana dong mabitaw nga gihiluan ta ka. Di ba? Mo na siya nga. Mo na yung mga butang bitaw nga ang iyang asawa nakaunaw na og dautan. Tungod kay kuan. Kanang mo toy gitinguha sa iyang kasing-kasing tong mga bandi sa bana. Yan na. Ben, ayaw yung badato, mahiluan yung badato ka, Ben. Muna kung mga sawa mo, ay piliagin na ninyo nga di mo mahiluan. Di ba? Kami ko paras na. Wala ko ako na tayo nga. O, sigang na. Suya to eh. Awag seryoso kay nga kon ba. Pas punch na na. Pero ito, gabi yung kay murag, good kay, di pa po mabasa po sa scripture nga. Kung asa yung bahandi, dito yung kasing-kasing. So mo ginang wala kita gitudluan. Hallelujah. Tama-tama ra kita. So kato lagi ang definition sa blessing gid pod kay dili gid pod like kasagara especially ni mga uban grupo uban pastors nga ilang yataw nag prosperity gospel nga mo tithes mo ani panangil i-bless mo tithes inani ana. Yan makatag ako pinaka di ginahan kapila ginang gibalik-balik na gyud mura ikatulo kapat siguro ni. Grabe tong mga preacher bitaw nga mogamit sa mga spiritual verse
Para bitaw nga mura gamito bitaw sa physical. Ang dili bitaw imao ang context bitaw para bitaw, di ba? Nga murag kato nga kon dili man to spiritual gain man to ngano nahimo naman ni siya og kanang pangwarta naman noon ni. Pangwarta. Pareha bitaw na sa mga kwan kanang mga ayo sa jeep nakadimdum ko sa Manila ba usog na dito kanang itong musaka sa kwan jeep niya maghatag og mga papel na nay mga sulat ng mga verse di ba say. Usap na siya sa mga kwan kanang basic nga example ana. Ilang ginatuis ang mga kwan ba para silang favor ba. Para sa iyang favor sakto na. Yes. Abo ka mo buon sa kwan ba sambing. So aton pa dayon ang kuno ang ka-6 to atang. Ka-6 nga po ang kuan diri ang istorya. So the ingon diri is why trials are blessings in disguise. Giunsa paggamit ni Yahweh ang kasakit aron magpatubo ang imong pagtuo. Palayo kog usap sa to? Why trials are blessings in disguise. Giyon sa wrong grammar siya ba? Giyon sa paggamit ni Amang Yahweh ang kasakitan aron mapatubo ang imuhang pagtuo. Okay. So yan ano nga kuan gyapon kung imo gyapon ang mamatikdan wa tay lain nga ikatubag base ra gyapon sa scripture. Di ba? Kung imo mamatikdan biya sa diha nga gipagawa sila sa Egypt gipalakaw sila within 40 years o na sila nakaabot, di ba? Tanaw nimo. Di ba? Lisod ilang pamaagi. Pero kung imong i-base sa tawhanon nga pamaagi, pwede ra gud nga dalion. Ngano kung dili, di ba? Kay kato sila wala man to sila gipalaktod gud. Mo nituyok man to sila. Kung imong tanawon. To katong pagpatuyok sila para to sila nga pagpasulay sa ilas makagahaw ni Amang Yahweh nga unsa ang ila kalig-on. Di ba? Mao pa na sa tuwa. Nya unsa may mga sulbad ana para mahimot ang lig-on. Usa gid ana kining gitawag og unity. Sa ako lang nga kabahin. Unity gid, di ba? Kay ang usa mo ka grupo nga wala magkahiusa. Dako kay na siya factor nga usahay mao pa na hirungdan nga sa pagkabungkag. Di ba? Kay kung imong tan-awon sa history, na mahinumdum lang ko ba sa history sa Amerika. Nay gitawag nila kuan kining daghan kay sila gubat nga giatubangan. Niagi sila World War II, World War First, di ba? Gitawag American Revolution. Cold War, Civil War, di ba? Yan napagi sa Vietnam War. Nya kung imo nang tandion kanang tanan nga mga gubat nga ilang nagian, ang pinakadako nila casualty kining Civil War. Nya unsa may ibot pasabot sa Civil War. Di ba kanang panag-unay-unay da sa sulod, di ba inside? Mo nang dako kayo epekto ang kining kuan pag-iusa. Kanang pagkabungkag kung dili magkausa ang usa ka nasod o usa ka ang mga miyembro sa usa ka grupo. So yan na. Mo na sa history na ang Civil War, US American Civil War, gitawag na siya og the deadliest war in US history. Di ba? Kay dipoko nimo ang mga casualty sa World War First, World War Second, World War og sa Vietnam War, dili pa siya makatumbas sa casualty diha sa Civil War. Inana ka ngilngig. Ang unity wala diha sa kwan. Diha sa usa ka grupo. Inana mo gud kay kung sa sulod sa usa ka group or sa sulod sa usa ka pamilya. Kabalo na mo gud sila sa unsa mo gyud mga kahinaan mo gud sa matag usa. So dali ra kayo nila dali ra kayo sila makahimog strategy ba para bitaw gets mo kasaka nang sa gawas. Napa ni mga hidden ka pa nga mga plano nila nga. Tas kon gid isa gid pud na nga basta murag akong galisig og gawas sa konhona pero grabe gyud kayo ka usa gyud na siya sa pinakadelikado tawa tong hitabo sa langit sa una katong pag-rebel ba di ba di ba grabe katong impact unsa may nahitabo ato karon muna ni ato ang inani atong kalibutan pud ron kay nadam murag yan ang sense so kanang kitubong ko gi-discuss na iso nga kaning murag namo gani siya sa tong gi-mention ni Kulito Mergay nga chapter tong sa Hebrews 11 na ingon diri nga so sa tong nanong blessing in disguise ang kuan ba ang mga trials. So ingon sa verse 17 diri by belief Abraham when he was tried offered up Yitzchak and he who had received the promise offered up peace only brought forth son of whom it was said in Yitzchak your seed shall be called, reckoning that Elohim was able to raise even from the dead from which he received him back as a type.
So tsara kasi ako nga parallel kay atong panahon ni Abraham gud is grabe ka ang pagsaad ni Amang Yahweh ato siya nga tagaan gud siya anak. Tas at one point igno ni sa testingan siya sa sa Elohim. Pangutanon siya nga ihalad imong anak para pag pamatuod sa imong pagtuo. Kay pwede mo question si Abraham adto nga anong imo makong kanon testingan mo yani nga imo kung gisaaran imo na kung gisaaran. Pero what siya kabalo nga by that by that context, by that situation, mas napadako niya, mas napalambo niya ang iyang connection sa amahan tungod kay wala siya ipagduwa-duwa nga iyang gi-offer gyud ang iyang anak adto. Bisan sa ato ang kaugalingon na mabutang na sa imong sitwasyon, lisod gina para nimo, di ba? Bugtong anak ko na nya sakit na sa imo nga imong patio nimong anak. Pero tungod kay namay siya pagtuo gud, di ba? Nagtuo sa may giingon niya sa last nga ni tuo siya nga buhion ang iyang anak. Sa to pa nituo siya og life after death, di ba? Di siya pagtuo. Pero kung imong tan-awon, si Abraham wala nagdiktar sa anak, di ba? Muna yung mga ang pagtuo gibase na sa mga butang nga di niya makita. Bisan pag wala siya makakita ana. Tungod kay nituo man siya sa life after death. Di ba? Muna inana kakusog ang pagtuo sa tao. Pero katapod nga kanapod nga linya sa verse. Gamiton po na sa mga non-believer. Muna di gumutuo sa inyo makagahom kay nakabasa ako. Ngano man ang musugot man siya nga allow man siya mga child sacrifices. Away man ako kanang child sacrifices para nakambaal, di ba? Yang sa kuan mo nga mga punto. Ang child sacrifices magud katong sa side magud nilang Abraham is lahi magud to siya nga sitwasyon kay pagsuway ra magud to. Pero kung basihan mo sa Torah, ang magsunog ka og bata is bawal gina siya. Di ba? Kung tanaw nimo. Mobita na naiusapoy misconception bitaw dia sa Judges, ato bitong anak ni Yipta. O nga kung iyang gisaad nga kung padag-on ko nimo sa gubat, iyang ihalad ang iyang anak. O, di ba? Pero kato siya nga paghalad is muna hinahuna sa mga kadaghanan nga gisunog daw. Gisunog to pero kato siya wala to siya gisunog iyang anak. Gikuan lang to siya, iyang gi-offer ang iyang anak nga magpabilin siya nga dalaga hangtod sa iyang pagkatiguang. Kay sa unang panahon, ang kani magong babae nga di maminyo is kaulawon mo sa ilaha nga kung walay anak, di ba? Muna nga nag-uol si Yipta nga ang iyang anak matiguang siya nga wala siya ears ba, wala siya masunod. Pero wala na magpasabot nga ang iyang anak gisunog. Kasi sa Torah gyud wala bawal gina ang Torah magud bawal gina dia ang sunugon ang tao nga para ihalad. Yan na siya. Kato nga paghalad is lahi to. Na-term man na sa Hebro na si Kulit Kambangay kabalo siya mo explain ana. Na-term man na sa Hebro. Dili gito siya sunog nga kuan. Ang uban nakoy nadunggan na mga elder nga gisunog pero kato siya wala to siya sunoga. Okay, lahi to siya nga klase sa sacrifice. Kay kung gisunog no kay kuan siya, murag self-contradictory. Mo gani. Ningon man ang kuan ang balaod nga bawal. Di ba? So katong kang Abraham is exclusively pag sama bitaw sa nahitabo bitaw sa South America, di ba? Mga native nila, mga Aztec, Toltec, Olmec. Halos kasagaran na sila, magkuhan na sila. Child sacrifice or man sacrifice kada mga kontra na ilang sunugon para ihalad nila silang magagawom. Pero kana siya usa na siya sa kabutang nga gidumtan gid niya mangyawi. Mo bitaw na kana siya nga mga tribe karon sa South America, halos mawala na sila. Di ba? Nalay uban gamay nga nagkabilin. Pero kana siya nga mga tradisyon nila nawala gina sa ingpit. Kay kana siya dili gina siya kahimot sa tubangan niya mangyawi. Ana. Sa pod akong maabot anang katong kana nga kuan nga passage abot anang kang Abraham ug siyang anak kay kuan magud kanang pag-prove pud siya sa gugma ba. Pero ang gugma mura mo siya kanang free will bitaw. Kay kanang uban nga moingon sila nga ang pagsabot nila sa free will ba kay lahi. So moto nga murag 100% gyud nga katong gi-explain mo sa tumoy ana nga passage nga kanang nagtuo si Abraham nga mabuhi yang anak na life after death. So murag kana ra ang gigunitan ni Abraham nga mura og para abot sa iyang anak ba. Ayun murag akong words lisod. Kay kani mong usahay, kani mong gugma manggod nga kani gugma nga dili na mo i-prove. Mura mo siya di manggod gugma. So di ba imagine kana manguyab ka. Di mo ginaditso nga gusto ka na uyab na mo ditso. Di ba na mo gani pagpanguyab pa na pa yung mga
Kablo ko pa ka-try bin. Mga works. Kablo ko pa ka-try. Pero kanang inana bitaw nga kanang napagi mga sukdon pa ka sa bae. Murag inana bitaw gyapon nga style. So kato siguro makonsider na ko to nga murag part ato sa pagsukod bitaw. Murag inana ra gyapon siya nga concept. To. Pero nice kita siya nga Murag sige lang nice ani diri. Katubat taraw mo kay parallel may abon to kay Yeshua. Oh. Katong naitabo foreshadowing siya kang Yeshua. Nga nagtuo siya nga mo, di ba, itong sa last part diri gingon diri nga that Elohim was able to raise him even from the dead from which he received him back as a type. Murag naagi pon siya gitawag og messianic prophecy. Di ba? Kung tanaw nimo. Kay si Yeshua magod gibuhi mo gyapon, di ba? Tsada. Ang tanan mo panghitabo sa scripture is na siya significant sa messianic prophecy, di ba? Tanan gyud. Mismo gani si Isaac sa dihang nakikitagbo si nitagbo siya sa iyang asawa nga pangasawa nun nga si Rebecca. Di ba? Unsa may himo ni Rebecca ato? Itabon sa iyang ulo. Is pag kuanto siya pag sign of respect, pagpakita og respeto sa imbana. Sama sa tua, kita mo oy nahimong pangasawunon ni Aswa. Di ba? Mo pakita gyapon tag respeto sa atong Elohim. Kay siya man mo ato ang pamanhunon. Ang iyang mga magtotoo mo na iyang pangasawunon. So sa ato pa, bisan diya sa love life ni Rebecca og ni Isaac, is na siya gitawag og messianic prophecy. Yung tanong, di ba? Bisag simple ra sa basahon. Simple ra siya pero na messianic prophecy nga mensahe nga gihatod ana. Hallelujah. Last na. Let's go. So ang last nga kuan diri nga i-state is the reward of enduring until the end. Unsa man ang gisaad ni Yeshua sa mga magpabilin hangtod sa katapusan. Kabalo mangita na unsay gisaad. Wa magilain pa nga pinakanindot nga saad nga gihatag nga gisaad sa atong magagahom kinabuhi man gyud. Di ba kanang life nga eternal life. Mo gina siya pinakanindot ayo. Kay permente ginagi-emphasize sa scripture nga ang kinabuhi sa talabi na sa salmo. Ang kinabuhi sa tao is temporary. Sama sagbot, sama sa bulak, di ba? Mubukad sa buntag, mulaw sa hapon. Di ba? Mo bitaw na no da sa bisan sa Ecclesiastes. Kadaghanan bitaw sa mga bitaw labi na sa mga wali diya sa mga nain na mga gipanghaya, di ba? Namay tay passage sa Ecclesiastes nga naman na sa chapter 9 verse 10 ba na? Sa Ecclesiastes. Check. Si tiwas pa dayon lang akong paytaon. Kung wala lang ko nasayop. 9 verse 10. 9 verse 10 ba na? Nga naigiingon diha nga palihog ra kog basa. Ang giyon sa 10 kay all that your hand finds to do. Sakto ba ni? Sakto na siya. All that your hand finds to do, do it with your might, for there is no work or planning or knowledge or wisdom in Sheol where you are going. Sa diha pang buhi pa ka, kinahanglan unsa may makita nga maayong butang sa imong kamot. Buhata na sa kuan. Buhi pa ka. Sa tibok nimong kusog. Kay didto niya sa kalibutan sa mga patay, wala na didto'y kaalam ni kahibalo ni pagsabot. So sa to pa sa buhi pa ka kinahanglan nga magtigom ka og ang tanan nimo nga resources imo nang ipagawas. Para lang nga maangkon nimo ang kinabuhi pag abot sa panahon nga ang tao buhion. So yan na. So clarity lang pud sa para sa mga wala kay kabalo sa term. Unsa tong meaning sa unsay meaning ng Sheol? Sheol is kuan man na mura man na siya og Hebrew sa Hebraic kuan na siya. Hebraic word na siya nga nakahulugan og lubnganan. Ano Sheol. Okay, mura grave. Grave. Yan na. So dagdag lang pud nga pangutana kay mura tubag naman gito. So mura siya mahulog advice po dun sa unsaon man gini ang pag-endure gyud sa katapusan. Daghan kayong faktor sa endurance dili lang ingon dia sa imuhang kinaagaw lingon pamaagi. Unsaon na to pag-endure, maka-endure ta pinaagi sa unity sama sa atong isgutan ganina. Mag-endure ta pinaagi sa pagtuman sa Tora. Kinahanglan ang Tora ato nang kay sama sa giingon niya unsa may giingon niya nga mawala man ang langit ng yuta pero ang iyang balaod pulong pabili na siya. Usa na siya sa mga faktor nga angay ginatong bantayan. Usapod nga dili aron nga di ta dali mapukan kining gitawag og unity. Ato naman ang naisgutan ganina. Nga nagi paghiusa da sulod sa usa ka managsuon. Kung doon na may mga nakasala, doon na gitawag og pagbadlong pod. Di ba? Kabahin man na siya sa proseso. Sa unity. Kana siya, di ba? Amo po nang naisgutan lagi nga kaning
kaning ato ang tapo kani atong grupo sa simbahan, especially every Shabbat. Kuan gina siya kanang para gina siya for correction. Sakto na. For correction gina siya kay munang usahay man gud kay naay mga wala bitong masilo kay giigo or unsa ba. Pero ato gid ato limtan gid nga muratag kuan ta giskwela, di ba? Ato sigutan kaniya nga kuan nga exam. So gaskwela ta. So dili angay nga kuan kanang muraog uban man gud niya din na masimba kay silo na inana. Naigo sa wali. Naigo sa wali bisig ko wala ko sa giigo gud. Muna likay-likay budo sa hayo daw. Pero muna siya nga kanigon kani atong pag-abot ng unity, so ng unity dapat ma-accept og correction. Usa gina kay kasagaran mo gud akong nabantayan mo gud sa kanang mabungkag ang sa grupo. Kay kanang mga ideologies nga gabangga ba. Nga lahi idea mo na yung kuhan di kaniya bitaw. So dili sila gusto magpa-correct. Pero ato pong at di po nato gyud kalimtan gyud pud nga ang gitudlo pud ni Rabbi Yoshua sa ato pud humility. Pagpahiubos. Pagsabot wala ginaman ang matingala gyud ko sa mga ginatawag natong mga followers nga kanang wala nang inana nga mga espiritu ba. Nakita mo gud kay kasagaran mo gud sa ako nabantayan nga sa mga ting Messianic nga community ug during sa mga pagwali is murag kuan ba nang dagan kay sugar coating bitaw ang mga wali like hadlok magbadlong hadlok mo rebuke ang mga kuan speaker tungod kay mahadlok og kuan kanang offense sa mga kaigsunan ba para maprotektahan ang peace lugar nga naa diya sulod sa ilang kuan sa ilang simbahan pero dili siya kuan dili siya scripturally kuan aligned tolerate ba pero kining magisugot tag mahitungod pagbadlong kanang pagbadlong is usa gina spod sa himo ni Pablo. Di ba kung tanawon nimo? Dagan kayo gibadlong. Kasabaan naman. Si mismo gani si Kipa nga si Pedro. Iya pa ba ganing ikasabaan nga badlongon. Og imong tanawon si Kipa mas una pa ba siya? Seniority lang yung isugutan. Ya si Kipa nakasaksi siya sa kang Yeswa. Mismo. Kay guban-uban gina sila. Pero napagay panahon nga iya paging nakasabaan. Di ba ana? Kay nga di na malikayan nga nagi na yung pabadlong. Usahay lang nalang po yung membro nga di gusto badlongon. Labi na kung matandog ilang garbo. Dapat siguro yung mga mamadlong siguro nga sa dipod siguro mao nga pamaagi. Diba? Factor po na nga wasin ulor po yung gibuhat na ito. Usa po sa bantayanan po sa mga membro, labi na sa mga ordinary lang nga membro nga kinanglan. Nagin sila gitawag og pagtahod po sa leader, di ba? Kay kung di sila motahod man god is naka-oppose sila sa organizational process ba, structure. Ito nga nagin tay pagtahod na atong buhaton. Ako pong duman na kay si David nga panahon nga gilakag siya ni King Saul. Wa gyud siya ni balos. Wala siya ni balos kay kabalo siya nga si Saul is gi-ordain, gi-ordain siya sa rawak. Gi-ordinan siya nga usa ka hari. Kato siya gihimo to siya nga dako kay nga factor ni David nga angay si Saul angay gyapon tahuron taliwala nga siya nahimong dautan. Diba? Nga bisang gigukod na siya sa gibangkaw na siya. Bisang patyon na siya ni King Saul. So niila gid siya og authority, niila siya og kanang pagpandong kay gina sila gipandungan, gidihugan. Ibubuan naglana ilang ulo ana. So dako kay na siya kuan. So atong murag summary siya nga kaning mga spiritual leaders dapat gid ipakita gid pud nila ilang spiritual nga side. Para bitaw kayo usahay man gud namang gud pud mga tawo nga lisod gid pud kayo respeto. Kay maski sila pud gabuhat sila mga butang nga dili para irespeto ba. So muna siya nga mura og kung siguro ko gid angay gid nga pamanundungan permanente ang teachings pud no sa New Testament, especially sa structure sa apostles o sa ilang relation kang rabbi. Kaya mura usap po na siya sa di ba kato mga apostles na punta sila palaglalis. Dagan. Pero at in the end mura og ang ilahag yung ipaibabaw ang ilang panagigsuon. So mo to napoy ko na basahan kami ni Dandan ang ipakita siya. Kasagara mga preacher, kasagara mga ginatawag og spiritual leaders dari. Ito kani lahi ta sila ha. Lahi ta sila ha. Kana sila inana sila kita lahi ta ato diri lahi. Pero ang giingon ni Rabbi Yoshua, kitang tanan brethren. Sakto na. Ang kuan gud ang nakapuan mo gud buraw nakita bay kay kasagaran sa pamagi bitaw sa kuan murag pag-ordain o pagpili sa mga spiritual leaders nato diri sa tuwang
community is kuan gabi ka kuan to murag dili siya kuan nga pamagi ba Dili kayo stricto nga pamagi. dili scriptural dili siya align sa gisugo sa kuan sa scripture. Ako na nakabasa ko gay na buntag murag i-connect mo siya karon ba nga sa Titus familiar ka ulit nga gisugo ni Paul si Titus nga mo kuan daw siya sa Crete nga maghimo siya og murag organizational nga kuan di ang sa kuan anang lugar. Ang iyang gingon nga kuan nga murag requirement sa pagpili sa mga leaders nga iyang kwaon is ang iyong dire is nasa verse 7. For an overseer has to be unreprovable as a managing one of Elohim, not self-pleasing, not wroth, not given to wine, no brawler, not greedy for filthy gain, but kind to strangers, a lover of what is good, sensible, righteous, set apart, self-controlled, clinging to the trustworthy word, according to the teaching, in order to be able both to encourage by sound teaching and to convict those who oppose it. So, kato pa lang daan ng mga basic nga konwe, yung mga requirement is kasagaran sa makita ang mga konwe mga spiritual leaders sa kay lacking ba. Oh. Kaya pa lang kaning ako emphasize ning not given to wine. Not given to wine. Sa dili mo hatag og wine? Dili mo wine. Dili mo wine balibad sa wine. Sakit-sakit ginay mo mga pangano daghan gina nga igo siguro ana imong sigutan. Dili man nakang ben, di ba? Dili. Pero ito, ang kuan niya, kaya po yung most especially po ni appeal ng not greedy for filthy gain. Yep. Not greedy for filthy Dagan gain. kayo kumakita sa Facebook nga kana bitong, Di ba? Bisa ganun pag mga inyong pagkaunon si pastor. Pila ang pamilya. Ka-familiar lagi na. So, kuan kani dagan kay kuan ba? Dagan kay lacking mga kasagaran sa to kay kita na to, may lang kay mawali. Kaya pwede na ikuan ba elder, pwede na ikuhilit, di ba? So grabe ka sayop nga. Lahi ng public speaking ba kaysa kanang spiritual nga. Kay pag public speaking ka, imong self ang imong istorya. Pero pag mag-preach ka, dili man imong words man gud. Magid. Di mo gud imong pulong. Munang usay gid pod ato balik na to sa pagpumadlong. Napoy usahay nga gamiton ang privilege nga makastorya diri para bitaw ipagawas ing gibati bitaw sa mga di ba siya mao ba? Kay kung moabot diri sa tubangan dili man imong story. Dili man imong dapat imong pulong. Like sa gawas na siya buhaton. For inspiration na gid diri sa kuan for teaching. Correction. Ano bitaw? kini atong gisgutan karon pahan sa mga spiritual leaders bitaw. Ang spiritual leaders magud is mahimo man gud sana sila nga kanang ihimplo sa mga matag membro, di ba? Manang kinanglan pod nga sa ilahang pagkatao is kuan sila. Kana bitong dili man siya mahimong perfect pero almost perfect unta dapat, di ba? Ning kamot mo gyud. Kamot ba? Bisan diha sa kung imong tanan bitaw diha sa dili lang ta magisgot diri sa tuwa nga side. Bisan sa Christian world. Daghan kayong mga kining mga labi na sa mga Katolik, mga nahimong Santo Papa, di ba? Daghan kay mga immoral nga gihimo. Di lang nato nahisgutan ang kinsa tong mga ngalan ato. Pero nakabasa ko bahin ang mga kuana sa part sa history. Makaraan daghan kay mga immorality. Nagihimo. Taliwala nga sila nahimong spiritual, gitawag sila mga spiritual leaders. Di ba? Mo nang uban, ingon siya nga ay uban hilig kay babae kana. Ya. Eskwela sa ayan na nang kuan. Asar man ang babae mahimo na kang pare, di ba? No. Kay kanang madre para binas pare. Balay na tani way. Balay na kuan. Balay na magtulunan. Tsada kayo no. Pero mo to no. Ayos kayo. Thank you kayo kulit Homer nga balag. Wala na siya saktong tulog, wala siya saktong kaon, ya ginuminggi dawat na kuan ang kaninga pagkanin mo diri ko pinakalit di ba mo diri wala gid kayo karon ini humana to aning kuan magsag-ob din ta tubig sabat hawit man sabat lagi so mo to any last message sa to mga listeners ako napasalamat kay dako nga na naitabo ning podcast o ginaot ko nga kini siya maghimo ning kuan pod instrumento para nga mapaabot sa uban, mga uban makadasig, di ba? Makadapadasig sa uban. Hallelujah. Nga. Kamtay laing katuyuan nga unta nay gitawag og kalambuan ang matag usa. Dili lang sa atong kaugalingon bisan sa tibok grupo. Usa tanan magtotoo sa tibok kalibutan kung nakakita man ani. Kaya daghan man gyapon mga magtotoo sa nga mga pareha natong mga Pilipino nga naa sa laing nasod. Hinaut ko nga sila pud
Hallelujah. Kaangkon pod og kadasig og inspirasyon ba mahimong inspirasyon para sa usag-usa. Hallelujah. Hallelujah. So mo to no nga mo dito si amo ang co-edit Homer, Ben Orsabia ug Maki Monroyo. And thank you very much sa pagpaminaw. Yep. Hallelujah. So mo to, hallelujah kayo. Salamat. Grabe ka. Ayos kayo.